naubos na ang pasensya ng Sara Duterte, no? Ako po ha, lalo kong hinangaan si VP dun sa nakita ko kasi natural siya. Hindi siya plastic. Wala siyang pakialam. Sinasabi niya kung anong nasa looban niya at ilinibas niya ang tunay niyang sentimiento laban kay Presidente Marcos Jr., kay Lisa Araneta at kay Speaker Martin Romualdez. Ako yan ang kailangan ng mga Pilipino. At yan naman ang dahilan kung bakit sa tingin ko, nanalo ang kanyang ama. Kasi hindi sila plastic. You see what you get what you see. At sa tingin ko, mas lalo siyang gugustuhin ng taong bayan na alam nila na hindi plastic ang ating Vice President at ang susunod na presidente natin. Tanggapin natin yun na hanggang ngayon, kahit anong binabato nila kay Sara, siya pa rin ang number one na iboboto ng taong bayan kung magkaka-eleksyon ngayon. Ngayon, ang pag-usapan natin ngayon, nako, dalawa pong gusto kong pag-usapan. Nasagot ko na naman yung issue nung huli nating Facebook, no? Tungkol doon sa ano ba yung aking topic last time, hindi ko na maalala. Pero ngayon, sinasabi nila na yun nga daw, nagbanta raw sa buhay ng ating presidente, ang VP Sara. Well, hello, di nyo ba napakinggan ng sinabi? Ang sabi niya, pag ako pinatay, meron na siyang kinausap na patayin ang presidente, si Lisa at si Speaker. Hindi po yan pagbabanta. Bakit? Kasi yung krimen na grave threats o yung pagbabanta na pumatay, dapat merong intent. Meron talagang intensyon na pumatay. Pero nakita nyo naman, nasa ng intensyon kung ang order na pumatay, kapag siya mismo ay pinatay, di wala. Kumbaga, yan ay talagang pananalita dahil siya ay galit, yan ay sakop ng malayang pananalita, at kung totoo man yan, at yan ay na-implement, ibig sabihin, ma-assassinate din ng Vice President. So paano mo pa mapaparusahan ang nag-utos na patayin yung presidente, ang Lisa Araneta, at ang speaker kung patay na rin yung nag-utos? Diba? Talaga naman pong yan po ay dala ng damdamin at kung talagang totoo yan, yan ay self-defense. Dahil yan naman ay mangyayari lang kung siya mismo ay pinatay. At alam niyo ba ho, merong vlogger na si Sas na nagsabi na hindi na inisinapubliko ni BP Sara at ito'y kukumpirmahin ko sa kanya na mayroong talagang nagtangka na pa siya ay patayin. Aba ko, ewan ko ba, siguro ayaw lang talaga ni Inday Sara na siya ay pag-usapan, no? Pero talagang ako, naniniwala ako dyan. Dahil talaga namang alam nyo naman, balakid sa Marcos administration itong BP Sara na ito. No? Kaya ako, mas matindi talaga ang threat kay BP Sara at yung sinabi nga niya na meron ng nakausap siya para sa presidente, kay Lisa at kay Martin, ayan ay kung siya ay papatayin din at napatayin na. Diba? So sa akin, imposible naman yan na maparusahan si BP Sara kung na-implement yan dahil ibig sabihin, pinatay na si Inday Sara. Impossible crime ang aking tawag dyan. Okay? Pero, ang hindi pinag-uusapan ngayon ng mainstream media, ang mga exposés ni BP Sara na importante yan. Dahil tandaan ninyo ha, sabay silang nangampanya under unit team. At nagsama rin sila ng mahigit kumulang 6 hanggang, hindi, taon pala kasi bago naman sila nabiyak, nakapag tapos naman ng 1 taong panunungkulan bilang Education Secretary itong si BP Sara. So halos mga, sabihin na natin, 2.5 taon na napakalapit na samahan. Sa akin, ang unang-una talagang nasyak ako, yung kanyang sinabi na pinadalan pa siya ng video ni First Lady para sabihin, ito yung tao magbibigay sa'yo ng pera. At ang pagkakaintindi ko, yung mga pera na nasa white envelope kasi hindi tinanggap ni BP Sara. Pinamigay niya sa mga tao niya sa DepEd. At bakit? Ang sabi ni Lisa Araneta, itong taong to, hindi ko alam kung lalaki o babae, basta pinakita lang na, sinabi lang daw niya na pinakita yung tao. Bakit mamimigay ng pera? Kasi interested sa mga kontrata sa DepEd. Ang duda ko, long time supplier na yan ng DepEd, para hindi siya mapalitan, ayun, nag-iintriga. Naniniwala ba kayo na si Lisa Araneta ay wala ring natanggap? Hindi ko alam. Pero hindi ako maniniwala na wala rin. Hindi ko naman sinasabi na meron din, no? Pero the chances are, bakit siya nag-repair ng taong ganyan kay BP Sara? At bakit sa narinig ko, talaga nagdi-deliver ng pera pero hindi tinatanggap ni BP Sara, pinamimigay dahil yan dahil ay utos ni First Lady.
Ma'am, Senator Pia Cayetano bilang head ng Senate Blue Ribbon Committee, hindi ba dapat imbestigahan natin to? O pangalawa, ito palang pangako ni PBBM sa mulat-mula na 20 pesos na bigas, alam niyang hindi niya madideliver. Kaya galit na galit ang VP Sara at sinabi, piniay pa siya, sinungaling ka. Kasi alam naman pala ni BBM, bago niya ginawa yung pangako na yan, na imposibleng ma-deliver. So ano nga naman ang tawag mo sa tao na nangangako na alam niya hindi niya ma-deliver? Eh di sinungaling. Napakasamang pagsisinungaling yan. Kasi talagang tinaas natin yung pag-asa ng taong bayan na maipapababa ang presyo ng bigas sa ilalim ng unit team, eh alam naman pala niya, imposible. Siyempre, galit siya dyan. At siyempre, yung pangatlo, yung mga korupsyon ni Martin Romualdez. Alam nyo, bagamat si Sas ang nagsabi dyan at nag-post ng decision mismo ng Delaware Court na talagang merong ebidensya na para ma-impluensyahan di mo mga mahistrado, ay may mga suitcases na dala-dala na ibinigay kay Martin Romualdez. Ang problema dyan, hindi natin alam kung ano yung suitcases. Pero hanggang ngayon, hindi yan tinatanggi ni Speaker. At yan ay kabahagi ng isang court decision. At ang pagkakaintindi talaga ng hukuman na yon, ang laman ay pera. So hindi na bago yan. Ang unang nag-report yan, isang periodikong Hapon. Pero nakapagtataka ako, bakit hanggang ngayon walang imbestigasyon ng ombudsman? Ang ombudsman, motu proprio, o pwede na niyang imbestigahan yan. Hindi ba napakalaking issue yan na ang nag-report pa niyan ay Japanese media laban sa mga panahon na yon na kongresista at kung hindi ako nagkakamali, siya ay majority floor leader ng mga panahon na yon, kaya influential. So yan yung pangatlo niya na revelasyon. At siyempre, ang pang-apat na revelasyon, abay, wala palang accounting ang pag-receive ng mga campaign funds. Ang sabi nga niya, nagrereklamo raw itong si Speaker sa kanya na ang perang natatanggap na kampanya hindi linalabas ng mag-asawang Marcos. At ito namang si Martin Romualdez, nung siya nagreklamo ng ganyan, pinayagan naman ni Inday Sara na lahat ng gusto magbigay sa kanya, kunin niya ng kunin. At walang accounting kung magkano yan. So alam niyo po sa batas, lahat kaming tumakbo merong SOCHE, yung Statement of Campaign Expenditure and Contribution. Tignan natin kung ito ba ay idineklara sa SOCHE. So ang tingin ko nga, yung dineklara ni Presidente na napakababang halaga, hindi po totoo yun kasi talagang bilyon-bilyon para manalo ka ng Presidente. Pero napakaliit ang halagang dineklara niya sa SOCHE. Siguro ipopost ko sa Facebook ko kung magkano yung halagang sinabi di umano na ginastos ng mga Marcoses sa kanilang eleksyon at ang konteksto niyan is magkano ba talaga ang pumasok dahil parang walang sense of accounting. At yun nga, ang sabi ni Inday Sara, pati yung mga gusto magbigay sa kanya, pinatanggap niya at wala ng accounting. Hindi natin alam kung magkano talaga ang nakakubra at magkano nagastos. Hindi pa lahat ng bagay yan dapat maimbestigahan. Dahil yan ay gawain ng pinakamatataas na opisyales. Oo, hindi nga opisyales ng gobyerno ang Lisa Araneta, Marcos. Pero noong sinabi niya na may magbibigay ng pera, siya ay first lady na. Nanalo na eh. Nakaupo na sa DepEd ang VP Sara eh. So ibig sabihin niyan, meron pa rin paggamit ng impluensya bilang first lady. Hindi mo pa rin yan masasabi na yan na hindi krimen. Sa tingin ko, krimen pa rin yan dahil wala namang magbibigay ng pera at the behest ng first lady. Kung hindi siya first lady, syempre, di ba? At hindi rin natin alam kung ano yung mga kontrata na yan. Pero dapat siguro, busisiin. At yan talaga ang dapat binubusisi ng ating Kongreso in the exercise of their oversight function. O di naman kaya ng ombudsman. So nandyan na yan, nadeklara na yan, sana naman po hindi mabaon sa limot. Alam nyo, kaya binabato nila si VP Sara na buang daw. Kasi napakabigat ng mga paratang niya. Bukod pa dun sa hindi marunong maging presidente. Di ba? At saka yung sinasabi pa niya, Speaker Romualdez, tumatanggap sa Pogo. Ako na pinagbibintangan nyo na Pogo. Ayun. Ang sabi ni VP Sara, si Speaker daw ang tumatanggap ng Pogo. Alam nyo, first time sasabihin ko yan. Sasabihin ko to. Meron isang pagtitipon na naimbita ko ni Speaker. May kasama ako. Yung kasama ko, hindi napaupo sa aking kasama ko sa table. Kasi alam mo naman yan, presidential table. Napaupo siya kasama lahat Pogo. Totoo po yan. Lahat ng nandun sa lamesa ng kasama ko, puro Pogo.
Hindi lang Pogo operator, kundi Pogo suppliers pa. Meron kasing parang kumpanya na nagpo-provide ng program, yung lahat ng mga pangangailangan ng Pogo, yun po, malaking-malaking kumpanya yan. Yun ang kasama ng kasama ko sa table. So ako, hindi niya mapagkakait na talagang may relationship sa Pogo. Samantalang ako, abogado lang ako ha, sa kaso. Bakit ako pinagdidiskitahan nila? Nandiyan naman yung mga court files na ejectment. O malinaw na malinaw pa sa sinag na araw ng aking ginawa ay pag-aabogado. At ano ba naman yung sinamahan ko? Hindi po para kubuhan ng lisensya yun ha. Yun ay para magbayad lang ng pagkakautang sa PAGCOR dahil di umano binulsa nung kanilang representante sa PAGCOR yung dapat na sana ay bayad nila. Malinaw po yan. So dapat, Quad Committee, imbestigahan nyo si Speaker. Di ba? Pwede ba naman baliwalain ang sabi ng Vice President at tumatanggap sa Pogo ang Speaker? Yan dapat maimbestigahan ng Quad Committee na nag-iimbestiga sa Pogo ang issue na sino ba mga opisyalis na nasuhulahan ng Pogo. Ako hindi naman ako taong gobyerno. Sabihin na natin nag-abogado ako, ano ngayon? Krimen ba mag-abogado ang isang pribadong mamamayan? Matagal na po akong wala sa gobyerno ha. Nung ako'y tumakbo pa noong 2022, isang 6 na buwan. So 2021 pa lang, wala na ako sa gobyerno. 2024 na po ngayon. Magto 2025 na nga. Diba? So ayan ang dapat imbestigahan ng Quad kung talagang seryoso sila doon sa exercise na tinatawag nila na oversight function. Well, alam nyo, hindi na po ako magtatagal dahil alam ko may pagtitipon dyan ngayon sa veterans. Kung nandyan po kayo sa vicinity ng veterans, makiisa naman po kayo. Ipakita nyo po na kayo po ay tutol sa mapang-abuso na paggamit ng kapangyarihan ng ating mga kongresista. Kung kayo po ay naniniwala na ang Kongreso ay dapat magbigay solusyon sa ating mga problema as the policy-making body at hindi dapat nang aapi ng mga kalaban ng administrasyon, magpakita po kayo ngayon doon sa Veterans Memorial. Ako po talaga nalulungkot ako, wala ako doon physically. Pero nakikita nyo naman po, sa pamamagitan ng internet na binigay sa atin ng Panginoon, hinihikayat ko ang lahat. Dapat iparinig ninyo ang boses ninyo. Dahil sama-sama tayo po ay magkakaroon ng mas malinis na gobyerno at tayo po ang maghusga kung mananatili o mawawala ang administrasyon nito. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik ha. Hanggang sa muli natin pagkikita, ito po ang inyong spokesman bayan, Harry Roque, nagsasabi, I love you, Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I love. Bye!